Ayan, wala pa ako nakitang pansit-pansitan. So, maghahanap pa tayo ng pansit-pansitan. O, sa Bisaya, ginatawag na siya o sinaw-sinaw o sida-sida. Kailan dyan ha? Nita pa tayo. Wala. Pero actually, makita na to na siya sa... Ay, nagbisaya no ko. Kasi mga Bisaya, tiya. Hello mga Bisaya. Di ara. Ay, tayo. Roy. Ayan. Eto. Okay, so ito na kwento ko. Oops. Kita ko yung kaldero ko. Hindi pa nalinisan. Ito, may kwento ako sa pansit-pansitan kasi ito kasi ang laking utang na loob ko nito. At lalo na dun sa tao na nag-advise sa akin noon. Hello, Teng! Saglit lang. Okay, Sally, say hello. Hello! Hello! Ayan. Putik na. Ay, sige, tatayo na lang ako dito. Ayan. So, ito, pansit-pansitan. Ito, ang laki talaga ng utang na loob ko dito. At utang sa labas. Kasi may mga utang. Kasi ganito yun. Ito kasi yung dahilan kung bakit. Hanggang ngayon, nandito po ako sa harapan nyo. Hindi masyadong kagandahan. Ito kasi yung dahilan kung bakit napahaba din ang buhay ko. At, nakakaiyak. Pero ito, sino kakikilala nitong pansitan? Ayan o, ayan. Ayan. Dati kasi akong may sakit na anaplastic leukemia, which is, ano da yun? Which is pa ako, no? Hindi nga din alam kung anong English. Nagkaroon kasi ako na plastic leukemia noong 8 years old ako. Tapos hanggang 11 years old ako. Pabalik-balik na ako dyan sa SPMC na ngayon yan dyan dito sa Davao City. DMC yan dati. Davao Medical Center. Okay. Huwag nyo nang tanongin sa akin SPMC, marami na nakakaalam yan. Ito kasi dati, nagkaroon ako na ng plastic leukemia. Paulit-ulit. Kasi, dahil siguro, ipinanganak siguro ko dahil sabi nga nila, pag once kasi pinanganak ka na, may edad na din yung nanay, sabi nila, tas madaling magkasakit yung anak, pero pagkakaalam ko kasi sa kakakain ko kasi siguro yun ang mga junk foods, dahil nung bata pa ako, hindi naman kami mayaman at sobra din kaming hirap, pero kung ano yung gusto kong hingiin sa mga magulang ko, lalo na yung buhay pa yung nanay ko, binibigay nila kung sa Bisaya pa na interruption jud kay ginahatagan, ginapatuyangan o pinagbigyan ako kung anong gusto kong kainin. So ayun, na siguro hindi na naging balanse yung pagkain na kinakain ko. Ayaw ko lang o siguro sa lahi ng nanay ko, sa tatay ko, hindi ko alam kasi hindi naman din ako doktor. Ang doktor na nakakalam niyan kung sino man nakakapanood na doktor niyan. Sana may nakaka-explain kung ano yan. Pero ayun nga, base lang sa akin yung kasi ang hilig kong kumain ng junk foods noon. Bata pa ako. Tapos ito may nag-advise kasi ilang beses na ako na ewan ko sa Bisaya kasi yun gibatakan, anuhan ko og dugo, abunuhan, inabunuhan kasi nakulangan din dugo. At saka ngayon na eto may edad na ako, high blood naman din ako. So paano na yun makunan? Yun na, doon, let's go na doon. May nag-advise kasi sa tatay ko na pakuluan daw yan. Tapos siguro mga hanggang ganito ganito karami. Basta kung kaya lang ng kamay yung damputing ganun, hakupon sa Bisaya. Tapos iano ninyo sa isang baso, no? Sa isang baso siguro sabi doon sa isang kumpul na sida-sida o pansit-pansitan.
hugasan nyo na yan ng mabuti, tapos ilagay dun pakuluan. Sa 2 baso daw yun eh, 2 baso, tapos sa isang pakulo-kulo nyo na hanggang maging 1 baso na siya. So yung inumin mo, twice a day yun, iniinom ko noon bata pa ako. Yun lang kasi naalala ko, hanggang 11 years old ako. Siguro, kung ibalik ko man noon, naalala ko, 8 years old ako hanggang 11 years old. Siguro sa 1 taon noon. Yumaman na talaga siguro yung tinatawag nitong mga drugstore, kasi palaging bumibili kami ng mga gamot doon. Para iniinom ko pang maintenance, kasi dahil alam nyo ba, 8 months na lang yung buhay ko noon. Tinagalan ako ng doktor. Wow pa. Pero, in fairness marami naman ding nakasurvive. So, kung sino man yung may mga sakit dyan na dati leukemia, ako, disclaimer lang. Ano yung disclaimer? Basta ang pagkakaalam ko, eto advice ko lang, hindi ako doktor. Hindi ko din sinasabi sa inyo na ito talaga yung pero talagang nung bata pa ako, ito yung nakapagamot sa akin eh. Kani siya. Ito yung pansit-pansitan. Ito talaga yung nakapagano sa akin. Dahil paulit-ulit na lang akong inaabunuhan ng dugo. Lumalabas na sa ilong, lumalabas na sa bibig ko, dito sa mga gums ko. Minsan nga natatakot na ako kasi sabi na may posibilidad daw lalabas daw dun sa sa may tenga ko. Pero ayun nga, dahil bata pa, ang pagkakaalam mo lang, gusto mo lang mabuhay. Siguro may dahilan si Lord kung bakit hanggang ngayon buhay pa ako. Dahil siguro may purpose na. Ang bawat tao kasi yung nakaranas na magkaroon ng second life, ay siguro dahil gusto niyang may share sa mga tao, may gusto pang baguhin, o may tao na bibigyan mo ng pag-asa. Yung parang ganun yung pagkakaalam ko. So, yun lang yun, no? Marami pa sana ako kwento sa inyo, pero maya-maya kasi may gagawin pa ako. So, sa next vlog ko, kasi pang personal ko to na mga panchika-chikahan lang ba? Yung sa mga makaka-learn kayo sa akin, makaka-learn din ako sa inyo. At sana naman ay may natutunan kahit kaunti lang dun sa explain ko na about dun sa pansit-pansitan. Tungkol dun sa Bisaya, sida-sida. So, hello dyan sa mga Bisaya sa nakapanood. Basta masasabi ko sa inyo, yung sino magkaroon ng mga sakit na mga ganyan, wag kayo mawala ng pag-asa. Kung hanggat may nag-a-advise man sa atin. Kasi ako, may share ko din sa inyo, dami ko din naranasang mga sakit-sakit na hindi ko din ginano yung mga doktor. Kasi kung hindi din dahil sa kanila, wala din sana din mga nagka-discrasya, operahan. Love ko talaga yung mga doktor. Thank you din sa mga doktor ko noon, kung sino man nakaalala sa akin, no. Basta ang masasabi ko lang, hanggat kung pwede pa lang, kung may option, kasi kami hindi kami mayaman eh. Mahirap kasi kami. Kaya yun siguro ang dahilan, isa yun. Kaya hindi kami kailangan magpa-opera, kailangan daw ganito ganyan, magpa-transplant, ano ba yung mga sinasabi nila. So sa next vlog ko, may advice din ako sa inyo tungkol sa gallstone ko. I hope na magkita-kits pa din tayo. At bye-bye. Ito pala si Ate Yunes, at thank you sa inyo. Love, love.